Purihin ang Panginoon. Ano po? God is good. Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Tayo po'y maghaharal ng salita ng Diyos. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Samahan mo po kami sa aming paghaharal ng iyong salita. Buksan mo po ang puso at isip ng bawat isa na nakikinig ng bidyong ito upang sa ganon makinabang po kami sa iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming pangkaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa Bible po, nangyayari ang buhay ng tao, dumarating po sa kamatayan. Ano po? Hindi maiwasan yan, mapabata man matanda, nakakaranas ng kamatayan ng mga tao. Ano po? Purihin ng Panginoon. Pero ang maganda, sabi ni Apostol Pablo, ito po ang ginagamit ko pong Biblia, ito po, makapal ang Biblia. Ayan po, ano. Tingnan natin, ano. Ito ang Biblia. Ano po ang ginagamit ko? Ngayon, ang nakalagay po dito ay sa sulat ni Pablo sa unang Korinto 1:1. Si Pablo na tinawag, yan, maging apostol ni Jesus Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid. 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag at mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Ayun po, ano? Dito naman po sa unang Korinto 14:33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Ayun po, ano? Iglesia ng mga banal. Gamitin natin ito. Tignan natin dito, ano? Sandali lang po, ano? Wala po tayong kodiko, ano? Ayaw ko kasing magkodiko. O ito naman. Sa ikalawang sulat ni Pablo, chapter 1 verse 1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalagip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Itong mga banal pong ito, nasa iglesia po sila, pero wala pong pangalan ng iglesia kung anong iglesia. Ano po? Ibig sabihin ng iglesia, para hindi tayo malito, mga mananampalataya po ito, ano? Manampalataya kay Jesus. Kaya tinatawag po silang iglesia. Yun po ang kahulugan ng iglesia. Binubuo ng mga mananampalataya.
Hindi ko mo pag nakarinig ka ng iglesia, ay kami yan, kami yan. Ay, hindi po ganun yon. Wala naman tinutukoy ng kung anong pangalan ng iglesia, no? Basta nakalagay, iglesia ng Diyos. Wala naman pong pangalan na simbahan. Yung iba kasi, simbahan ng kanilang pinupront. Para bang yung simbahan nila, ito yung iglesia na parang, ito tamang iglesia. Parang gano'n na sinasabi nila. Ang nakalagay po, maliwanag ano? Iglesia ng Diyos. Yung mananampalataya sa Korinto, si Pablo kasing nagsasalita rito na yung binabanggit niyang mga banal, yun ay mga taong banal. Buhay po yun, ano? Hindi po sila patay na ginawang banal. Habang buhay sila, sila po ay tinatawag na banal at nasa loob po ng iglesia. Ano po? Church. Ngayon, ano pa nakalagay doon? Pinapaging banal. Ibig sabihin po, hanggat nandito ka sa lupa, binabanal ka ng Diyos. Ang nagpapabanal po talaga sa tao ay ang tingnan natin yung sa Gawa 17:17 ng 1. Ano po, pagtsagaan nyo lang po, ano? Sabi ko nga po, wala po akong outline o kode ko. Hindi po ako gumagamit kasi mas nalilito ako dun Ito, 1:17. Sabi ni Jesus, ito, pakabanalin mo sila sa katotohanan at ang salita mo'y katotohanan. Sino po yung kausap ni Jesus? Sa verse 1, ang mga bagay na ito ay sinilita ni Jesus at sa kanyang pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalatiin ng anak. Ang kausap po ni Jesus doon sa 1:17 ay wala pong iba kundi ang Diyos. Ulitin natin kasi sabi sa verse 1, tumingala si Jesus sa langit, ano? Ito pong kanya sinabi tungkol po sa kanyang ama. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Pakabanalin mo sila. Kaya yung bumabanal po na tinukoy ni Pablo ay walang iba kundi yung salita ng Diyos. Ulitin nga natin. Dito po sa 2 Korinto 1:1-2, si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes nating kapatid. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal rin kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at sa ating Panginoon. Yon. Pinapaging banal. Kaya hanggat nabubuhay po tayo dito sa lupa, kapag isa ka pong mananampalataya ni Jesus, ikaw ay binabanal. Ang bumabanal po yung salita ng Diyos na napapakinggan mo. Ano po? Wala pong hindi ginagawang banal yung tao na kagaya ng iba po. After ng maraming taon na po silang namatay, tsaka sila ginagawang banal. Hindi po ganun ang proseso ng banal. Yung banal, yung sumampalataya kay Jesus at patuloy na nagiginig sa salita ng Panginoon, yun po ang nagpapabanal sa tao. Tingnan naman natin si Apostol San Pedro sa basahin po natin Tandaan niyo po yung mga banal nasa iglesia. Wala pong pangalan kung yung iglesia tinutukoy. Para wag po kayo malito. Basahin po natin yung salita ni San Pedro, o Apostol Pedro.
Unang Pedro 1:15. Ito po, nakalagay, Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng parahan ng pamumuhay. Ngayon, sa lahat daw po ng parahan ng pamumuhay, magpakabanal. Sa 16, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ayun. Ang Diyos po banal. Holy Father, ang tumawag sa atin, ang Diyos na banal. Ngayon, habang nabubuhay po tayo dito, yun ang sabi niya, magpakabanal kayo. Kailangan po yun eh. Kasi po alam niyo, habang nabubuhay tayo rito, hindi po natin maiwasan na hindi tayo magkamali, makagawa ng kasalanan sa Diyos. Kasi po bilang tao, nasa lupa pa tayo, talagang hindi makahiwas po, Kaya sabi niya, magpakabanal kayo. Kasi po, yung salita ng Diyos, yun ang bumabanal sa atin. Ngayon, yung salita rin ng Diyos, ang maglilinis sa atin. Kumbaga sa dumi, sa katawan, pag maliligo ka, gumagamit ka ng sabon, tubig, shampoo, and so forth and so on, para malinis ka. Pagtanggal ng dumi yun. Tingnan natin o yung mga damit naman po, pag nilalaban mo, para matanggal yung mga stain, anong gagamitin mo? Gumagamit ka ng mga Clorox, Sunrox, yan. Yung iba, binababad pa sa kalamansi o suka para matanggal. Nung araw, yung tsahin ko po, dahil driver po yung father, yung chewing ko, madalas, ewan ko anong ginagawa. Pagka umuwi po, maraming langis yung pantalon niya, tsaka yung polo. So, ang ginagawa naman tsahin ko, kinikis-kis naman niya ng kerosene. Yun naman para patanggal ng mga dumi. Kasi nga po, may mga langis-langis. Para matanggal yung sa damit niya, tsaka pantalon. Pero yung damit mo naman, halimbawa, mayroong mga mantsa, gumagamit ka ng Sunrox. O yung iba, binibilad po, binibilad sa araw na may kalamansi or suka naman. Marami pong ginagamit para luminis ang isang bagay. Pero sa kasalanan po, ang nakalagay dito, tignan natin, basahin natin, Sabi ng Panginoong Yesus, kayo malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinasalita. Aking sinasalita. Yung palang salita ng Panginoong Yesus. Yun pala yung lumilinis sa atin. Siyempre, kanino ba galing yung salita ng Panginoong Yesus? Kundi sa kanyang Ama. Sa kanya galing yun. Kaya, yun ang panlinis. Yung salita ng Diyos. Tignan natin po dito sa 1:12, 49:50. Sapagkat ako hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Yun. Yung salita ng Panginoong Yesus po, ito, binabasa ko po kasi mas maano po yung liwanag dito, Kasi may makasampay po, Yan. Yung salita ng Panginoong Yesus, sabi niya mismo sa kanya pong testimony, galing po sa kanyang Ama na nagsugo sa kanya. Kaya yung tumingala siya at kinausap ang Diyos na pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo katotohanan, ang kausap niya po ang Diyos. So, yung salita ng Diyos, yun po pala yung bumabanal. So, salita ni Jesus, salita ng Diyos, yun po ang bumabanal sa atin. At siya rin po ang naglilinis sa atin. Nakukuha niyo po,
Hindi naman mahirap ano para sa konti kong paliwanag ano. Wala akong dinadagdag Kaya sabi niya, malilinis na kayo sa pamamagitan ng aking mga sinasalita. Basahin natin muli ano para ito sa 1:3. Kayo'y malilinis na. Past tense, malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinasalita. Yung sinasalita ni Jesus pala, pag naririnig mo, pinapapasok mo sa iyong buhay. Kumbaga kaya nga sabi ni Jesus, yung kanya salita, pagkain tingnan muna natin ano. Sa 1:6, meron po nakalagay dyan, tingnan natin ano. 1:63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Yon. Yung salita ng Panginoong Yesus galing sa kanyang Ama, yun po yung bumubuhay sa atin. Kapag naririnig mo salita ng Panginoong Yesus, yun po yung cleansing. Yung kasalanan natin na nagagawa na hindi na po naman natin, kung alam mo naman yung salita ng Diyos, alam mo naman yung, halimbawa, kulay itim at puti, wag mo nang gawin yung itim. Kasi nasa puti ka na. Dati kang nasa itim, nalipat ka na sa puti, kaya wag ka nang tatalbog sa itim. Pero bilang tao, habang nandito tayo, nangyayari, hindi natin sabi nga nila, nagmumulto yung dati mong pagkatao. Sabi na po nga nila sa mga simbahan. Talagang dumarating po yan, ano? Yung iba naman, sa sobrang galit, sa nakikipag-away, yung bumubuga-bunga nga sa pagmumura. Hindi talagang kaya continuous po yung cleansing, pagtuturo ng salita ng Diyos. Para siyang maglinis. Yun po yung bumabanal ngayon sa ating pagkatao. Kaya magpakabanal kayo, sabi po ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, hanggat nabubuhay ka. Tignan natin, paano mo gagawin yon? Yung sinalita ng Panginoong Yesus sa Mateo 4:4, babasahin ko po, Ito. Ito po, Mateo 4:4, Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ayun. Ano po yung tinapay? Simbolo po ng pagkain natin yan. Bread. Sa ibang salin ng Biblia, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao. Ano po? Bilang tao, kailangan nating mabuhay sa pagkain na araw-araw. Almusal, tanghalian, apunan. Yan po ang nature ng pagkain ng tao. Kanya lang, habang tumatagal po, nagbabago rin. Bakit? Nag-almusal ka na, nagmerienda ka ng alas 10, na tanghali, alas 12, alas 3, merienda. Then apunan na. Tapos, after ng lunch mo, maya't maya, meron ka nga naman ng mga yung midnight snack kung tawagin po nila. Kaya ang mga tao po, lalo po nagiging malusog ang pangangatawan, pero paano naman yung kaluluwa mo? Kaya kailangan mo talaga yung salita ng Diyos. Maliwanag sabi ni Jesus, hindi ka lang nabubuhay sa tinapay o pagkain na araw-araw, kundi mabuhay ka rin naman at the same time, sa salita ng Diyos araw-araw. Ganun po ang concept ng salita ng Diyos. Yan po ay bumubuhay. Sabi niya doon sa sulat niya, 1:63, ang salita niya ay nagbibigay buhay. Kaya yung life giver, yung supply, para mabuhay ka, hindi lang sa pagkain po yan. Hindi lang binubuho ng pagkain. Bagamat hindi ko sinabing
masama ang kumain. Kailangan mong kumain, siyempre. Pag nagtatrabaho ka, paano ka naman magtatrabaho kung nangihina ka? Kailangan kumain ka rin talaga. Pero, hindi lang po sa pagkain nabubuhay ang tao, sabi ni Jesus, kundi mabuhay ka rin sa salita ng Diyos at the same time. O paano? Halimbawa, pagkagising mo sa umaga, magpasalamat ka sa Diyos, pasalamatan mo siya, dahil nakalipas ang magdamag, natulog ka, masarap ang tulog mo, binigyan ka masarap na tulog, nakalipas ang magdamag, hindi mo na malayan na okay ang pamilya mo. No, dapat ipagpasalamat mo yun. Pagdating ng gabi naman, bago ka matulog, magpasalamat ka na naman. Bakit? Dahil yung nakalipas na maghapon, ay iningatan ka ng Panginoon Diyos. Isipin nyo po, hindi naman sa parang pananadya, no? Manood kang balita, araw-araw ang dami namamatay. Hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Sa iba't ibang dahilan, namamatay ang tao. Oh, hindi ka ba dapat magpasalamat? Isa ka sa mga hindi nadamay sa mga na-aksidente o namatay. Oh, araw-araw, makikinig ka ng balita, manood ka ng balita. Yun tinatakbo sa mga ospital. Iba-ibang kaso. O isa ka rin sa hindi naitakbo ng ospital. Hindi po ba napakaganda? Napasalamatan mo ang Diyos. Oh, araw-araw binibigyan kang pagkain. Araw-araw libreng hangin. Walang bayad. Sabi ko nga po, sa ospital may bayad. Yung hangin. Yung oxygen. Ilalagay dito para lang huminga ka. Naku, meron po akong ganyan nakita. Naka-oxygen na po, hindi pa rin makahinga po. Hirap na hirap na. Isipin nyo po, parang sabi nga na, hindi nga naka-oxygen na hirap pang huminga. So, ano sabi ng pamilya? Nang nakausap ko, ano po bang gusto nyo? Kasagot-sagot, gusto na namin siyang pangit man tignan pakinggan gusto na namin mamatay or magpahinga na siya. And may oxygen na po, hirap pa siyang huminga Ang nangyari po sa amin dalawa, nandun nakapaligid yung relative, siyempre, ganun na lang at saka ganun na. Sabi ko, pag naintindihan mo, sinasabi ko, yan lang, thumbs up. Pag hindi mo naintindihan, thumbs down. Kasi, kahit naka-oxygen po, hirap po siyang huminga. So, yun po ang request nila, mamatay. Hallelujah. Parang napakasagwang. Kasi po, sa estado niya, nakikita nilang hirap na. Pero siyempre, hindi naman po tayo mamamatay tao. So, biyaya ng Diyos, salita ng Diyos, binagi ko sa lahat. Pati yung may sakit, pati yung mga walang sakit, nakakapaligid. Pinatanggap ko po yung may sakit. Sabi ko, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus, tanggapin mo na sa buhay mo si Jesus at manalangin ako, sumunod ka ako. Hindi ka na makasalita kasi nakikita ko, hirap ka na. Sa isip mo man lang. At least, nakikita ng Diyos ang laman ng puso, ng isip ng tao. Siyang nakakabasa, alam lahat yan. Walang may tatago sa Diyos. Ano man ang gawin mo. Ano po? Kaya ganon. Ayan, hindi. Natupad ang gusto nila. Mga kinabukasan yata o next day. Yung tatay nila. At least, bago man lang siya malagutan ng hininga, nakarinig po siya ng ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Naalala niyo po ba yung nakapako sa krus na kasabay ni Yesus, yung dalawa, yung tulisan na nabubuhay sa kawalangyaan? O hindi po ba yung isa, sabi niya, Yesus, alalahanin mo ako sa iyong kaharian. Ano sagot naman ng isang tulisan? Sabi niya, tinuya niya pa si Jesus Kung ikaw talaga anak ng Diyos, bumaba ka dyan at ibaba mo rin kami kanya, di ba? Sabi naman nung tumanggap kay Jesus, sabi na ka pa, kung ikaw naman, wala kang takot sa Diyos. Pinaparusahan na nga tayong ganito, dapat lang patayin talaga tayo kasi mga kriminal tayo, sabi niya.
Pero ito, si Jesus, sa kanya salita, referring to Jesus, walang ginawang kasalanan to, sabi niya. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, ngayon din isasama kita sa paraiso. Kaya yung mga ganong pagkakataon, circumstances, kung tawagin, na yung presko pa yung isip mo, may pagkakataon ka pa. Kasi po yung pagliligtas ng Diyos through Jesus Christ, tingnan natin wala pong yan walang balakid dyan. Kahit na yung oras na yan, mamamatay ka na at tumawag ka sa Kanya, isuko mong buhay mo. Pero huwag mo naman sanang hintayin na ganon. Kasi paano kung mamatay ka ng bangungot o sa isang pagkakataon, nahulog ka, namatay ka, na-aksidente ka, namatay ka, yung wala ka na bang pagkakataon ba? Ano po? Kagaya nung madalas mangyari, kung gaano katotoo yung kwentong ganito. Di po ba yung nagtitinda ng balot sa mga poste, sa mga kalsada, may mga poste, kasi maliwanag yung poste, may ilaw yun Bumili ng balot, binalatan. Ugali ng Pilipino, inihigop yung balot. Di naman po inihigop yan na pag ginanyan mo yung balot. Ganon ang hindi. Usually, yan. Tinutunggak po nilang ganyan. Nagkataon yung poste, meron palang pako yun. Kaya nung pag ganon niya po, ayun, natusok dito sa ulo. Isipin niyo po yan. Paano kung ganon nangyari sa'yo? Instant, mamamatay ka. Wala ka ng pagkakataon magsisi. Kaya hanggat malakas ka, isuko mo ng buhay mo kay Jesus. Tingnan natin yung 2 Korinto, ang sabi ni Apostol Pablo. Meron siya sulat dito, Ito. 2 Korinto 6:1 at saka 2. Sa 1. At siyang kalagip niyang gumagawa ay pinapamanhik din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. 2. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Yun. Today is the day of salvation. Once na sinuko mo ang buhay mo kay Jesus, yan nagaganap yan. Today is the day of salvation. Pero paano po kung halimbawa, yung iba katwiran, tsaka na lang namin susuko ang buhay namin kay Jesus. Pagka ganito, ganyan. Nasa inyo po yan kasi buhay nyo po yan Di ko naman po buhay yan. Pero kung ako masusunod, mas maganda kapag napanood yung video ito, isuko yung buhay nyo kay Jesus. Ngayon, kaya nga ginawa nating halimbawa, yung nakapako sa cross, yan ang moment na isinuko na niya bago man lang siya mamatay. Kasi pagkatapos na pong magsalita sila Jesus, yung kriminal, mayat maya lang po namatay na sila Ikaw ba naman ipako sa cross? Nakaangkad doon sa itas, matutuyo ka ng dugo Kaya ganon. Yun, isinuko niyang buhay niya, naligtas. Kasi sabi ni Jesus, ngayon din isasama kita sa paraiso. Ang tagapagligtas po si Jesus Sa Gawa 4:12, sabi naman ni Apostol San Pedro, sino si Jesus? Tignan natin, basahin po natin para sa kabatiran ng lahat. Dito po, 4:12 ang nakalagay Ito, babasahin ko po At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao
na sukat nating ikaligtas. O kanino pangalan po yon? Punta tayo sa 10. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay dahil sa kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap sa nawalang sakit. Ayun. Kanino pangalan po? Kay Jesus. Kaya siya po ang tagapagligtas. Yan pinadala ng Diyos sa atin. Kaya hanggat nabubuhay tayo dito ngayon, may lakas tayo, wag po tayo tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Kasi po yung salita ng Diyos, pag naglilingkod ka, yun ang naririnig mo, yung salita ng Diyos. Mas kailangan mo yun. Siyempre, yun nga, maliwanag naman sabi ni Jesus, di lang tayo nabubuhay sa tinapay o pagkain araw-araw, mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Kung may Bible po kayo, magbasa po kayo. Kahit na tag-isang verse lang ang basahin nyo sa inyong bahay, mas maganda po nakakabasa kayo. Kesa naman yung talagang wala ka nababasa. Pero, tandaan nyo po, sabi ko nga po sa inyo, pag sinuko nyo ng buhay nyo, mula sa dilim patungo sa liwanag, wag na po kayong pabalik-balik sa kadiliman. Kasi lumalabas na parang nyo na lang linoloko ang Panginoon yan eh. Ano po, bagamat tayo po bilang tao, talagang nagkakamali tayo. Pero, yun nga po, kumbaga sa doktor at saka sa pasyente, siyempre nagpunta ka sa doktor kasi may sakit ka. Yan tanong ng doktor, usually pagka bago kang pasyente, new record eh. Ang unang tanong ng doktor, naninigarilyo ka ba? Umiinom ka ba ng alak? Yun po mga birada ng mga doktor eh. Pag sinabi mo naninigarilyo ka, anong sagot ng doktor? Ay, bawas-bawasan mo na yan. Okay, alisin mo yan, sabi ng doktor. Kung gusto mo pang mabuhay. Mga ngatwiran ng pasyente, dok, napakahirap pong tanggalin sabi ng doktor, di dahan-dahan. Ganyan din po sa paglilingkod sa Diyos. Di nga natin magawang bigla, di dahan-dahan, alisin. Ano po? At mabuhay po tayo sa salita ng Diyos. Yun nga po sabi ko, magsimula kayo sa panalangin sa umaga. Pasalamat kayo sa magdamag niyong pagtulog. At ang kasunod niyong hihilingin, yung maghapon sa ng araw na yan, ingatan kayo ng Panginoon Diyos. Lagi niyo pong ibinibigay ang buhay ninyo sa Kanya. Ano po? Kasi po siya may hawak ng buhay. Galing po sa Diyos ang buhay natin. Kahit anong oras, pwedeng bawihin ng Diyos yan di habang nabubuhay tayo, di gamitin natin para sa Kanya ang buhay na pinagagamit sa atin. Ginagawa ng iba po, iba Di po ba? Ikaw kaibigan, nanonood ng video ito, kanino mo ba ginagamit ang buhay mo yan? Na binigay ng Panginoon Diyos. Baka naman ginagamit mo sa iba. Ano yung sa iba sinasabi ko? Sa mga kalayawan. Yung kalayawan po, hindi po sa Diyos yun. Sa demonyo yun. Ang kalayawan kasi, yung mga bisyo, ang masaya, yung katawan mong laman. Itong flesh, itong nakikita nyo sa akin. Halimbawa, nabubuhay ka sa alak. Masaya ang pakiramdam mo kasi nakakainom ka ng alak. Kumisa, sabi pa nila, ang pakiramdam nila, Ben, kita. Ano daw pong pakiramdam niya ng mga ganyan? Ben, hindi po ba ganyan? Kaya, yung mga yung mga bisyo, hindi na po yan. Kapag isa ka ng mananampalataya, sinuko ang buhay mo, hindi, dapat alisin na po yan. Yung mga ganyan na bisyo-bisyo. Ano po, dapat alisin na kasi
dito po, basahin natin, ano? Kung mapapasit pa, nakapaside tayo. Kasi nga po, yung sinag ng araw, ano? Araw ng ilaw. Tingnan natin yung sulat ni unang 1. Ano po sabi niya rito? Unang 1 ito. Sa 2:15, meron po siyang binabanggit dito, ano? Ito. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan niyang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nangasa sanglibutan ang masasamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapaluluhan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ayun po, ano? Maliwanag po, sabi ng kasulatan, yung mga bagay dito sa sanlibutan, ang sabi ni Juan, wag na po natin tangkilikin. Yan po yung mga produkto ni Satanas. Sabi niya, hindi galing sa Ama. Kanino galing yan? Natural kay Satanas. Ano po? Tandaan po natin yan. Sa unang 1:5-19, nalalaman na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. O, kita nyo po. Kaya nga sabi ni Juan, wag na natin tangkilikin yan, wag nating mahalin yan, wag nating ibigin yan. Yung mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa ating laman. Kapag isa ka na mananampalataya, dapat ang focus mo dyan, hindi na sa ganyang bagay. Pero nangyayari po, sometimes, okay, ito pa hala-hala lang. Pare-pareho po tayo, nasa pare-pareho pa tayo ng laman. Oh. Sabi ni Apostol Pablo dito sa Colosas 3:1, kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Huwag sa mga bagay na nasa lupa. Ayun. Saan daw ipopokus yung isip? Sa langit. Na nandun po si Jesus nakaupo sa kanan ng Diyos. Huwag na po yung mga bagay dito sa lupa. Lalo na po ngayon nakakatok sa mga gamit po dito sa lupa. Dahil po sa technology. Ano po? Pero mag-isip-isip naman po kayo. Kaya nga po tayo binigyan ng isip ng Diyos. Ano po? Para gamitin po natin sa mabuti. Kaya yung mga mananampalataya po, hangga't narito sila sa lupa, sila po ay nasa loob ng iglesia. Kaya wag nyo pong ipagyabang yung pangalan ng inyong simbahan. Kasi wala namang binanggit dito kung pangalan ng simbahan. Iglesia lang nakalagay. Iglesia ng Diyos. O ngayon, kung gusto nyo, Iglesia ni Cristo, nasa inyo yan. Pero wag nyo pong ipagyabang yan. Kasi, ang nangyayari po, pinagbabatian pa yung mga Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Cristo. Nakasulat pa rin, pinagtatalunan pa eh. Ang importante, pag sinuko ang buhay mo kay Jesus, automatic, nasa iglesia ka. Nasa sambahayan ng Diyos. Yung binabanggit ni Pablo sa 3, tingnan nga natin, ano? Purihin ng Panginoon, ano? Sige, hanapin natin. Praise the Lord. Anong nakalagay po doon? Sabi niya rito, eto, 2 Timoteo chapter 3 verse 15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan
na nakapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 14:16. At lahat ng mga kasulatan na kinasasiya ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsasanay, ay pagsansala, sa pagsaway sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuturuang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayun. Anong ginagamit po? Biblia, upang maging sakdal ang mga tao ng Diyos. Kasi sabi ni Pablo, magpakabanal kayo. Ayun po. Ano? Kaya tayo po, sandali, ang hinahanap pa nating isa ay yung, ano ba yan? Yung nasa iglesia, aligi at suway ng katotohanan. Ano po? Praise the Lord. Sana makita natin, ano? Ay, ito. Ito po, sa unang Timoteo naman, 3:15. Sabi ni Pablo kay Timoteo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang mahalaman mo na kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at taligi at suway ng katotohanan. Ano daw po yung iglesia? Taanan. Bahay. Sabi niya, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang mahalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Bahay ng Diyos po pala yung iglesia. Kaya yung mga mananampalataya nasa bahay ng Diyos. Kahit iba-iba po yung simbahan ninyong kinabibilangan. Kaya kuminsan bakit kailan pagtalunin pa yung pangalan ng simbahan na kinabibilangan ng bawat isa? Hindi na. Sa simpleng kaisipan, hindi dapat pagtatalo na pag isa ka mananampalataya at yung iba nasa ibang simbahan, kapwa mo mananampalataya, talaga sumusunod kayong pare-pareho. Magkakapatid kayo at nasa bahay kayo ng Diyos. Ugali, sabi, ugalihin nila. O anong dapat mong ugali doon? Ugali ba bang nasa kadiliman? Hindi na. Nasa kadiliman ka, dinala ka na sa liwanag, tama na po yun. Ano po? Kaya yung nabubuhay ngayon, ay tawag nila banal. Nabasa natin. Pinasasakdal. Kaya tayo po, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, yun po yung nagbabanal sa atin. Kung pinapapasok natin bilang pagkain ng ating kaluluwa. At the same time, sabi ni Jesus, malilinis na kayo. Yun naman po pantanggal ng ating dumi. Spiritual dumi. Panglinis yung salita ng Panginoon. Maliwanag po ba? Walang labis, walang kulang po yan. Di ko po dinadagdagan yan. Di ko rin binabawasan. Ang ginagamit ko pong Biblia ay ano po? Ang Biblia ang ginagamit ko. Maliwanag po yung nakalagay doon. Hindi naman po natin binabawasan, dinadagdagan para lokohin ng tao. Hindi po. Ang mahirap lang kung minsan gumagamit ka ng Biblia para lokohin mo lang yung kapwa. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Ano po? Yun din ang aking napupuna sa mga nagtuturo. Kung ano man po yung tawag ninyo sa mga leader ninyo, pagmasdan nyo po, pag-aralan ninyo. Kung lumalabas na po siya sa nakasulat, ano po? Kung minsan, hallelujah. Talagang ganun po,
Kaya lagi ko sinasabi, matuto kayong magbasa. Magbasa po kayo ng kasulatan. Kasi pinababasa naman po yan eh. Apokalipsis 1:3. Mapalad yung bumabasa. Hindi po sinabing mapalad yung nakikinig. Ang una po doon, okay, basahin na nga natin. Total naman eh. 1:3, ano? Basahin po natin. Ito po, basahin natin. Apokalipsis 1:3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na susulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Mapalad po ang bumabasa, nakikinig at tumutupad. Hindi po pwedeng mapalad na nakikinig. Ang masakit po, makatsiya po kayo iglesia na kunwari, iglesia. Pero ayaw naman kayo pagbasahin ng Biblia. Dahil may mga ganyan po, ayaw kanila pagbasahin. Kasi sabi nila, kami lang ang may karapatan magbasa. Huwag po kayong maniwala, layasan nyo yan. Mga manluloko yan, antikristo yan, anti-God. Mapalad ang bumabasa, sabi ni Juan sa Apokalipsis 1:3. Tapos sasabihin sa iyo, huwag ka magbasa, kami lang. Bakit sinasabi nilang sila lang? Kasi nga po, marami silang nilolokong tao. Kung ano-ano mga binabasa nilang Biblia, basta pumapanig sa kanila. Pero pag ikaw ang gumamit sa Biblia ang binabasa nila, yung binasa mo kontra sa kanila, sasabihin nila, ay, maling salin yan. Kaya sasabihin ba, ay, hindi mo manaunawaan yan. Pero, yun din ang ginagamit nila. Kaya sabi ko, manluloko yun eh. Mag-ingat po kayo sa mga ganyang klaseng na grupo. Tinatawag din na lang iglesia sarili nila. Naalala ko na nung araw. Ali po kayo, Bible study tayo. Doon mo makikita anong klaseng simbahan ang kinabibilangan nila. Ano sabi ng iba? Hindi ko na kailangan yan. Tanong ko, bakit naman po? Iglesia ni Cristo ako eh. Alam ko ng lahat yan. May sumagot po sa akin na ganyan. Alam na niya raw ang lahat. At meron pang isa akong narinig na ganyan. Yung may edad naman, nagsabi. Yung nagsabing babae, alam ko na lahat yan. Iglesia ni Cristo po yan. Kasi nga po, gusto niyang ma-Bible study. Ang problema, nung dumating yung tatay niya, diakono po yan. Kaya sabi ng tatay niya, mahirap basahin yan, hindi niyo maintindihan niya, sabi niya. Kaya yung anak niya, imbis na makapag-Bible study po kami, sabi ng anak, tama na, alam ko naman lahat yan. Yun na lang po kanyang rason para maghiwalay kami. Yung isang matanda naman naabutan ko po sila, nagro-rosaryo. Yung imahe ni Birhen Maria, malaki po, silagyan ng tao eh. Tapos sinalok po sila ng Bible study. Di ko naman alam na nagro-rosaryo po eh. Inabutan ko. Kasagot-sagot sa akin ng matandang lalaki, alam ko ng lahat yan. Talagang may mga tao pong ganyan na katwiran, alam ko ng lahat yan. Hindi po, continuous eh. Sabi nga, mangagpakabanal kayo. Ibig sabihin, hindi mo alam talaga. Continuous learning. Kaya yung alagad, tagasunod ni Jesus, continuous learner po yan, Ayan, purihin ang Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo po sa amin sa pagkakataon nito. Ang liwanag ng iyong salita. Na yung palang salita mo, yan po palang bumabanal sa amin at habang kami nabubuhay, nasa pamilya mo kami, bahay ng Diyos, sabi ni Pablo. Yan pong church o iglesia
na tinutukoy. Yan, tahanan mo po pala yan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na binigay mo sa amin ng katotohanan pong ito. I-bless po ngayon ang bawat isa na nakinig, nanood ng video ito. Nawa buksan mo po ang kanilang mga puso at kaisipan. Kung sila man po ay may mga daladalaing kabigatan sa buhay, yung paghahanin po. At kung may mga iba't ibang sakit, yung pagalingin sila. Maraming salamat po, aming Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, like and share. Share lang po ng share sa marami. Alam niyo po, yung pagsishare niyo po sa marami, yung tungkol sa salita ng Diyos, marami pong nababago ang buhay dyan. Hindi man po natin sila kakilala. Pag napanood nila yung video na yan, lalo na po yung social media, napakalawak po niyan. Napakalawak ng social media. Mapanood po yung programa natin ito, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Marami pong nababago ang buhay. Ano po? God is good all the time. All the time, God is good. Paano, kaibigan? God bless us all. Amen.